Ngayong araw, hahakbang tayo sa isang mundo ng misteryo at sinaunang kapangyarihan. Isang istruktura na nanatiling tahimik na saksi sa mga siglo ng kasaysayan, intriga at mga sikreto. Sa gitna ng makasaysayang lungsod ng Vatican, sa pinakapusod ng St. Peter's Square, matatagpuan ang isang monumento na tila nagmula sa ibang panahon, isang dayo sa lupang banyaga. Ito ay isang istrukturang pamilyar sa marami, ngunit ang tunay na pinagmulan at ang mga kwento sa likod nito ay mananatiling nababalot sa anino. Ang ating paglalakbay ay magsisimula libu-libong taon na ang nakalilipas sa ilalim ng naglalagablab na araw ng sinaunang Ehipto. Isang lugar kung saan ang mga pharaoh ay itinuturing na mga Diyos at ang mga monumento ay itinayo upang abutin ang kalangitan. Ngunit paano napunta ang isang piraso ng sinaunang Ehipto sa sentro ng Katolisismo? At ano ang mga lihim na dala nito mula sa mga dambuhalang disyerto ng Afrika patungo sa banal na lupain ng Roma? Ang obelisk na ito ay hindi lamang isang simpleng bato. Ito ay isang time capsule, isang selyadong lalagyan ng mga alaala, mga ritual at mga paniniwala na halos hindi na natin maintindihan. Ito ay saksi sa pagbangon at pagbagsak ng mga imperyo, sa mga labanan sa relihiyon at sa mga hindi mabilang na pagbabago sa sibilisasyon. Ngunit ang higit na nagbibigay ng misteryo sa obelisk na ito ay hindi lamang ang kanyang edad o ang kanyang pinagmulan. Ito ay ang mga mahiwagang kapangyarihan at simbolismo na iniuugnay dito sa loob ng milenya. May mga nagsasabing ito ay isang conduit ng enerhiya, isang portal sa ibang dimensyon, o isang marker ng mga nakatagong kaalaman. Bakit ito inilipat mula sa lugar ng mga Diyos-Diyosan sa Ehipto upang maging sentro ng pananampalatayang Kristiyano? Ano ang mga sakripisyo na ginawa upang mailipat ito? At ano ang mga hindi natin nalalamang mensahe na maaaring nakatago na panahon sa bawat ukit na nagpapahiwatig ng mga sikreto mula sa nakaraan? Sa pagpasok natin sa kasaysayan na ito, haharapin natin ang mga tanong na yan. Susubukan nating basagin ang code ng mga misteryo na bumabalot sa obelisk ng Vatican. Maghanda kayo dahil ang ating paglalakbay ay hindi lamang isang paglalakbay sa kasaysayan, kundi isang paglalakbay sa kailaliman ng mga haka-haka, mga alamat at mga katotohanan na maaaring magpabago sa inyong pananaw. Kaya samahan niyo akong tuklasin ang nakatagong kapangyarihan ng posteng ito. Tara! Alamin natin ang mga misteryo nito at ang mga hamon na kinaharap ng mga nagnais na ilipat ito. Ang nakakagulat na kwento ng obelisk sa Vatican. Hindi lang ito simpleng bato, kundi may kaba at kontrobersya. Sa gitna ng isa sa mga pinakasagradong lugar sa mundo, ang St. Peter's Square sa Vatican, may nakatayo na isang matayog, sinaunang istruktura. Isang obelisk. Pero naisip mo na ba kung paano ito napunta rito? Mula sa disyerto ng Ehipto at ngayon ay sentro ng Kristyanismo. Ang kwento nito ay isang mahabang paglalakbay na puno ng kapangyarihan. Ang paggawa ng obelisk ay isang napakalaking proyekto na nangangailangan ng libu-libong manggagawa, matinding pagpaplano at isang malalim na pag-unawa sa engineering kahit na sa mga sinaunang pamantayan. Ito ay isang testamento sa galing at tiyaga ng mga sinaunang Ehipto, kahanga-hangang engineering at malalim na pananampalataya. Ngunit hindi nawala ang agam-agam, mga pagdududa at maging ang matinding pagtutol sa planong ito. Bago pa man maging simbolo ng Vatican, ang obelisk na ito ay nagmula sa Ehipto. Inukit ito mahigit 3,000 taon na ang nakalipas sa panahon ni Paraon Amenemhat II. Isipin mo, isang malaking tipak ng bato na nilikha para sa templo ng araw sa Heliopolis, isang sentro ng relihiyon at karunungan. Ang obelisk na ito ay kakaiba dahil wala itong hieroglyphs, hindi tulad ng karamihan sa mga obelisk ng Ehipto na nagpapahiwatig ng isang natatanging layunin. Mag-fast forward tayo sa taong 37 AD. Ang imperyo ng Roma ang nagahari sa mundo at may isang ambisyosong emperador na si Caligula. Bilang simbolo ng kanyang kapangyarihan at pagkontrol sa Ehipto, iniutos niyang dalhin ang obelisk na ito sa Roma. Ang layunin? Para palamutian ang kanyang pribadong Circus of Nero,
isang dambuhalang arena para sa karera ng karwahe na siyang lokasyon ngayon ng St. Peter's Basilica. Ayon sa kasaysayan, hindi madali ang paglipat nito at ang kanilang paglalakbay sa dagat mula sa Ehipto hanggang sa Roma at mapanganib. Nasa gitna na ng Roma ang obelisk, ngunit sa loob ng mahigit 700 taon, ito ay halos nakalimutan na, napalibutan ng mga guho at bagong gusali. Ngunit pagdating ng 1586, may isang bagong papa, si Pope Sixtus V. Mayroon siyang malaking bisyon, gawing sentro ng mundo ang St. Peter's Square at ang obelisk na ito ang magiging focal point. Ngunit ang planong ito ay hindi naging madali. Sa katunayan, maraming mga kritiko at eksperto ang matinding tumutol. Ang paglilipat ng obelisk ay itinuturing na halos imposibleng gawain noong panahong iyon. Maraming arkitekto at inhinyero ang nagbabala na ang proyekto ay masyadong delikado, napakamahal at halos siguradong magdudulot ng sakuna, tulad ng pagkabali ng obelisk o pagkamatay ng maraming manggagawa. Ang hatol ng marami sa salitang imposible, kabaliwan, aaksaya lang ng pera at buhay ang matinding paniniwala ni Papa Sixtus V. Sa kabila ng mga pagtutol, buo ang kanyang loob. Naniniwala siyang posibleng gawin ito at itinuring itong pagpapakita ng lakas ng pananampalataya at pagtuklas ng mga bagong limitasyon ng tao. Ang utak sa likod ng plano na ito ay si Domenico Fontana. Ipinakilala siya bilang napakatalinong inhinyero na naglakas loob tanggapin ang imposibleng gawain. Dahil napakabigat nito na umano'y mahigit 330 tonelada, kaya isa itong delikadong operasyon. Ang mga ginamit na kagamitan, daan-daang lubid, kahoy na scaffold, mga winch at mga kabayo. Kung sakaling ito ay mabibibigo, magiging malaking kalamidad. Hindi lang ang reputasyon ni Fontana ang nakataya, kundi pati na rin ang pagtitiwala sa kakayahan ng simbahan. At hindi nabigo ang plano, nagtagumpay na nailipat ang obelisk at napatayo ito na walang anuman nangyayaring aksidente. At pinatunayang mali ang lahat ng kritiko. Ngunit bakit nga ba ganoon na lang ang pagpupursige ni Pope Sixtus V Mars para lang sa isang bato? Dahil sa pamamagitan nito, makikita ng buong mundo na napatayo sa lugar na ito ang simbolo ng tagumpay ng Kristyanismo. At ang krus sa itaas ay pumalit sa mga pagano na simbolo. Dahil sa pamamagitan nito, makikita ng buong mundo na napatayo sa lugar na ito ang simbolo ng tagumpay ng Kristyanismo. At ang krus sa itaas ay pumalit sa mga pagano na simbolo na sumasagisag sa tagumpay ng mga Kristiyano laban sa paganismo at isang malakas na pahayag sa buong mundo. Ito ay isang literal at simbolikong angkla para sa pinakamalaking simbahan sa sangkakristyanuhan. Kaya sa susunod na makita mo ang obelisk sa St. Peter's Square, maalala mo na hindi lang ito isang simpleng bato. Ito ay isang kapsula ng panahon, saksi sa libu-libong taon ng kasaysayan, mula sa mga paraon ng Ehipto, sa mga emperador ng Roma, hanggang sa mga papa ng simbahang Katolika. Isang monumento na naglakbay sa mga henerasyon at patuloy na nakatayo bilang paalala ng kung gaano kayang gumawa ng imposible ang kaiisang simbahan na tatag mismo ng Panginoong Hesus. Kahit pa maraming kritiko ang nagsabing hindi ito magagawa. Ang paglipat ng obelisk ay itinuturing na isa sa mga dakilang tagumpay sa engineering sa panahong yon. At ito ay nanatiling isang kahanga-hangang tanawin para sa milyon-milyong bisita sa Vatican bawat taon. Sana po ma-share nyo ang video na ito para maiparating din natin ang mga kwento at babala sa iba. Ito po si Kuya Tem. Hanggang sa susunod na paglalakbay.